make a video on how to customize your home screen po. Tanong niya dito sa OppoPad SE na tablet ko. So, kung customize ko daw itong OppoPad SE, so kailangan mo muna mag-download ng mga apps. Ito yung mga app na yun, download mo lang sa Play Store yan. After nun, lagay mo muna yung mga apps mo sa home screen. Yung mga kailangan mo lang na apps, katulad yan sa akin, okay na yun. Next naman, lalagay ko yung mga apps ko sa folder and then i-resize ko lang din. Anong remote? And then magdadagdag lang ako ng isang app or dalawang app. Ito yung madalas kong gamitin kasi mahilig ako mag-calculate. Tapos mag-set ng alarm. Saan na ba yung clock dito? Tapos sa first page naman, naalisin ko lang itong mga apps na to kasi hindi ko yun kailangan. Yan, re-remove ko lang. Tapos ito, i-resize ko lang. Kasi ito, ginagamit ko rin to. Kasi ito, ginagamit ko rin. At ito naman, na-double ko pala. Ito, re-remove to eh. Undo. Tapos, i-remove ko. Tapos ito rin naalisin. And then done. After nun, maglalagay na ako ng auto widget, calendar widget, or clock widget. Using yung dinownload ko. Press hard mo lang yung home screen na 2 seconds, tapos click widget. Pili ka lang dito. Katulad nito, small widget. Ito yung dinownload ko kanina. Tapos lalabas yan. So, pipiliin ko lang yung photo widget, tapos plus, tapos Pinterest. Itong Pinterest, dinownload ko yung mga picture na gagamitin ko para sa home screen. So, pipili na lang ako dito. Add widget. Tapos, ganun uli, same process. Pili ka uli ng size. Sa akin, small size lang pinipili ko. Tapos, lalabas uli yan. Photo widget uli. Pinterest, and then, dun uli sa mga pictures na gusto mo. Tapos magdagdag ka naman ng orasan or clock widget gamit itong widget app na na-download sa Play Store. Tapos lalabas yan, click mo lang itong clock. Tapos pili ka dyan kung gusto mo 12 hours. Tapos pili ka ng size na gusto mo. Tapos dito naman kung gusto mo ibahin yung color. Tulad nito sa akin, ganyan yung bet ko. Tapos dito naman is para maiba mo yung color na gusto mo. Tapos apply mo lang. Tapos click done. Click mo lang to. Yan siya. Lalabas na ganyan. Tapos dito magdadagdag uli ako ng pictures. Press mo lang or hard press mo lang yung home screen ng 2 seconds, tapos click widget. Putik, lowbat pa. Lowbat yung stylus pen ko, so iba na lang. Ito na lang muna yung stylus pen na gamitin ko. Again, click widget. Tapos pili ka ng size na gusto mo dito sa color widget. Press hard mo lang ng 2 seconds, lagay mo sa kung saan na home screen gusto mo ilagay. Tapos click photo widget plus, and then Pinterest. Pili ka lang ng pictures na gusto mo. Then click done, add widget. Same process, ganun lang ulit. Nasa na yun? Mag-pause. Yan. Ganun mo lang ulit. Tapos, photo widget, plus, Pinterest. Tapos ito, huwag dyan. Ito na lang. Tapos, ganun ulit. Pili ka lang ng gusto mo. Itong battery. Ayan, battery na lang ulit. Ay, ba't ganyan yung color? Minsan, ganyan gusto ko color. Tapos, add widget. O, di ba black? Tapos, click done. Then, punta ka na sa gallery or photos. Tapos, pili ka na dyan ng wallpaper na gusto mo. Sa akin ito, gusto ko pang lock screen. Galing to sa Pinterest. Pwede nyo naman ito ma-download sa Pinterest ko. Search nyo lang Jessica Berola Vlog. Babaguhin ko ngayon yung clock niya. Pwedeng kapalan, ganyan. Pili ka ng font na gusto mo. Tapos pag okay na, ganyan naman. Dito naman sa home screen, pipili lang ako ng wallpaper na gusto ko. Punta ulit sa album. Tapos pili ng gusto mo na wallpaper.
So, babaguhin ko lang yung case dahil nga ang team ko ngayon ay black and gray. So, ito yung gagamitin ko, yung 360 rotating case, kulay gray to. Tamang-tama din kasi itong Oppo Pad SE na kinuha ko ay gray. So, magmamatch siya sa case na gusto ko. Ito na yung look ng Oppo Pad SE pag nalagay mo na tong case. So, ito yung recommended kong case nga kasi maganda to 360 rotating case na to. Pag nilapag mo sa mesa mo, magiging ganyan lang siya. Tapos, ito na yung lock screen nung kinostomize ko dito sa Oppo Pad SE. Ito naman yung home screen, di ba? Ang aesthetic. Kung curious ka sa stylus pen na gamit ko, ito yung universal stylus pen na pwede sa Android and iOS. Double tap lang para mag-on and off. Ganyan lang siya. Rechargeable yung using Type-C connector na kasama sa box. Tapos ito naman yung isa na Gojo Dog universal stylus pen. Rechargeable din siya kaso micro USB siya. Tapos button lang siya, di na kailangan ng Bluetooth. Pag nag-blue yan, naka-on na siya. So lalagay ko na lang yung accessories na gamit ko dito sa aking tablet na Oppo Pad SE.